Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, pangalawang ebidensya laban kay Romualdez nilabas na. Di na maitanggi pa. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Robin Sweet News. Yan mga karibina, sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito ang malakas na ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez. Hindi na siya makakatanggi pa dito sa video na ito. Ang video nga na ito ay naganap di umano noong December 13 o di kaya ay 14 na kung saan lumabas mismo sa kanyang sariling bibig na plano niya. Gustong-gusto niyang maisulong talaga ang People's Initiative. Tinawag pa nga niya itong bagong konstitusyon. At magagawa lang daw niya ito kung tutulungan siya ng local government unit. Klarong-klaro na ang ebidensya, Romualdez. Pero ngayon, todo deny ka pa rin. At ang video nga na ito ay maaari pang ipresenta sa Senado. Before I close, I just wanted to echo a message I said earlier this week when I was in Iloilo. And I wanted just you to know that it is now an open secret that earlier this year, the House of Representatives had passed twin measures on the Constitution. In fact, we had 302 congressmen not only voting but were authors for the calling of a constitutional convention for the purpose of amending the Constitution. We have three modes, as you very well know. We can call for a constitutional convention, but that can be very, very expensive and very tedious. There is another mode, that's what we call calling for a constituent assembly. That is when we can get both the House and the Senate together and to decide on what amendments to discuss and to pass. However, the manner on which we vote is still a question. The third mode is calling for a people's initiative. This will be the grassroots approach whereby we will elicit the sentiments of the populace. And that constituent assembly can actually work hand in hand with the people's initiative, particularly when it comes to the expediency of time and the efficient use of resources. I say this because we would like to undertake this twin methods of addressing constitutional amendments, if not revisions therein. And I'm telling you this right at the end of this year because the House of Representatives would like to take the cudgels and take this on in 2024. And I mention this to you because we cannot do this and we cannot be successful again without the help of our friends, our brothers and sisters in the LGU. So we would like to elicit your support. In fact, we shall be communicating with you shortly, and I have actually given a quick briefer to our Secretary of Interior Local Government, and I look forward to 2024 when both the Congress and the LGUs will be working together for the betterment of the Filipino people by introducing a new constitution, yung sinasabing bagong konstitusyon sa bagong Pilipinas. Yun po ang aking pinapahiwatig ko sa iyo ngayon para malaman nyo anong mga plano natin. But I cannot do this without you. And you, the awardees, will be stalwarts in propagating this because it is our common dream to bring a better life to all Filipinos. And this is in consonance with, actually, our President Ferdinand R. Marcos's dream as well, to look at the Constitution and to see what portions can be amended or to be revised. And even the previous administration had espoused a federal form of government
That is why I think after over 3.5 decades, it is about time we give our Constitution a hard look and see how we can work together to bring about a Constitution that is dynamic, that is responsive, sensitive, and attuned to the realities of the day to bring a better future and republic to the Philippines. Again, mabuhay sa lokal na pamalahan, mabuhay ang sambayanang Pilipinas, mabuhay po kayo lahat. So yan mga ka-review natin, talagang yan, huling-huli po sa sariling bibig ni Speaker Romualdez, no? Tatlo daw yung mode at isa nga po doon yung sinasabi niyang People's Initiative, no? At kailangan niya raw yung tulong. Di ko alam kung sino ba mga kausap niya, mga kongresista ba yung kausap niya dito? Bakit kung People's Initiative, bakit po siya ang mag-i-initiate mga ka-review natin? Di ba dapat manggagaling po yan sa taong bayan? Hindi po sa kanila, sa kanilang pamunuan, di ba? Magpapasa lang po yung taong bayan. At taong bayan po ang kikilos diyan. Di ba? Kasi people nga People's Initiative, no? At doon naman sa sinasabi niyang better life for the Filipinos, di ba? Walang nakakainit ng ulo mga ka-review natin. Kung ba naman tinutulungan niyo yung mga Pilipino na, di ba? Pababain yung presyo ng mga bilihin para magkaroon ng better life yung mga kababayan nyo, di ba? Diyan pa nga lang, hindi nyo na masolve. Huwag nyo naman lokohin yung taong bayan na gusto talaga ninyong na magandang buhay para sa kanila, di ba? Kasi ang lumalabas po ngayon, mga ka-review natin sa administrasyong ito, hindi naman ako ang nagsabi nito, may nag-comment na walang pakialam, no, sa taong bayan, no, itong administrasyong ito, lalo na po itong si Romualdez. Wala po yung pakialam kung di mga pansariling interest lang, no? Palawigin ang kailang mga termino, ano pa? Siyempre, mangurap. Biruin yung mga ka-review natin. Yesterday, may nanalo naman po sa loto. Yan. Talagang consistent po yung loto natin, Congratulations sa nanalo. Kung ganyan ba naman every 2 weeks, every 1 week, every month, may nananalo, madali tayong yumaman lahat. Kung totoong wala na yung mga ka-review natin, pakinggan po natin to. Maganda pang sasabihin ni Sir, no? Eto po. Parang maraming dapat sagutin ang House Speaker Martin Romualdez sa hearing ng Senado. Hindi naman dapat siyang pumunta doon o ipatatawag siya, pero sa public opinion, siguradong talong-talo na siya. Kahit ano pa yung ipalabas niya, kahit atakihin pa niya yung buong Duterte, kahit atakihin pa niya si Senator Amy, kahit atakihin pa niya yung buong Senado, hindi na mabubura yun na talagang he is being pinpointed single-handedly for being the mastermind of the People's Initiative. So lahat ng ebidensya papunta sa kanya. At inamin mismo ni Mr. Oñate, yung convener ng PERMA, na nag-meet sila ni Martin Romualdez, ni Speaker, sa bahay mismo ni Speaker at may picture pa. Di ba? So alam na natin lahat na siya talaga ang nanguna dito. But how deep the hole would be created in the Senate inquiry, yun ang hindi pa natin alam. Mukhang lalalim pa yan. Mukhang aabot yan kung anong pondo ang ginamit dyan. Kung pondo ba ng gobyerno o pribadong pondo ang ginamit dyan. At pag nakita na may kasalanan na ginamit ang pondo ng bayan, may kasalanan silang lahat at mananagot sila. At dahil dyan, pwede silang makasuhan. Diba? So, itong kwento na to, hindi ito
Sinasabi nga, 'di ba, mga karibin natin na kaya nga po dinagdagan, no, yung pondo, no, tinaasan yung pondo ng Kongreso. Ah, ah, at saka ng COMELEC. Yan. Para di umano dito sa constitutional amendments or dito sa gagawin ng tsa-tsa. Oh. Pero ngayon, todo deny po yung ano, I mean, dumistansya po yung ano, yung COMELEC, 'di ba? Sabi nila agad na suspended muna yung ano diyan sa pag-process, 'di ba? Ng People's Initiative. Oh, dumistansya agad yung COMELEC. Ngayon, si speaker na lang ang natitira. Pero wala, bukong-buko na eh. Kahit i-deny niya pa man, no? Tamang sinabi ni Sir eh, kahit anong gawin niya, siraan niya man yung mga Duterte, wala. Papunta talaga sa kanya yung mga ano eh, mga ebidensya. Ito matatapos. Kahit na sinabi na ng mga members ng House na dapat itigil ng Senado yung kanilang hearing. At kahit sinabi na ni Speaker Martin na wala siyang kinalaman at nakipag-meet lang siya at dinidepensa siya ng kanyang mga kalyado na sinasabing maraming nakikipag-meeting kay House Speaker Romualdez at nagpapapicture sa kanya. Pero sa taong bayan, alam ko yung iniisip niyo. Sa mga independent-minded na katulad ko, ang iniisip niyo, hindi totoo ang sinasabi nila. Ang sinasabi nila ay kasinungalingan at ang totoong nangyari, sila talaga, yung mga members ng House, the leadership of Speaker Martin Romualdez started the People's Initiative. Yun ang klaro. So yan mga karibin natin, kayo po ba naniniwala kayo na walang kinalaman itong si Speaker Romualdez, no? Sino po ba ngayon ang maniniwala pa na wala pong kinalaman si Speaker Romualdez? Ikitang-kita naman kanina sa video, di ba? Ini-explain niya nga kung paano gagawin at may tatlong mode daw. At isa nga po doon yung kanilang ginawa na People's Initiative, di ba? Sinabi niya pa na kailangan ko ang tulong ninyo. Sino yung mga kausap niya? Hindi ko nakita mga karibin natin. Congressman ba? Sino ba? Mga political leaders ba? Pero dun pa lang po sa statement tayo na kailangan ko ng tulong nyo, huli na po eh. Ibig sabihin, hindi po nagsimula sa taong bayan. Kung di nagsimula mismo sa kanya. Pinangunahan niya yung People's Initiative na Politicians Initiative na. Ay, nako. At ito pa nga mga karibin natin marami po ang nagko-comment at hindi naniniwala, no, na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay walang kinalaman dito sa People's Initiative na ito. Ang sinasabi po nila at kino-comment po nila, malamang sa malamang alam po ito ni PBBM, no? At malamang sa malamang din nagdadrama lang itong magpinsang ito, di ba? Gaya nga ng ginawa nila sa ICC, di ba? Nagdrama po sila. Pero at the end of the day, si Romualdez po ang nasunod. Nako po. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.